China attack helicopter pinagbantaang bobombahin daw ang Philippine Air Force. Kaya natakot tayo, ano bias? Yan ang sabi nila. Base sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry, pinangkaraw ng Philippine Air Force patrol aircraft na illegal na pumasok sa Chinese territory. Pero hindi daw yan hinayaan ng China mangyari. Sinalubong daw tayo, pinagbantaan at binalaan, inescortan palayo. Oo, sa claim ng China, matagumpay daw tayong napalayas. Ilang beses daw kasi tayong niradyohan at binalaan na ang provocative actions ng PAP ay mauuwi sa gulo. Pag may nangyari daw masama sa buhay natin, wala daw kasalanan doon ng China dahil nagmatigas ang ulo tayo. Kaya napilitan daw tayong lumayas. November 22, you are endangering the security of the Chinese Reef. Leave immediately and keep far off so as to avoid any misunderstanding. 菲律宾飞机，我是中国海军五两舰，你已侵犯中国领空，立即离开，立即离开。 Tinawag na katawa-tawa ni Defense Secretary Gibo Chodoro tong PLA Navy helicopter. Napakalaking fake news daw, tayo, aatras, nahihibang na daw ang China. Una, hindi tayo nagsisimula ng gulo o nagfo-provoke. Pangalawa, pinapalagan nga namin kayo china-challenge. Tapos sasabihin nyo na duduwag kami at lumayas kami. Napaka-imposible daw na urungan ng Pilipinas labanan niyang mga Chinese. As provocative, all our efforts to resupply provocative and violation of their sovereignty. Paano yun? How will that affect in any way yung operations natin doon? To include yung mga joint sales natin with our allies? Walang epekto to sa operations natin. At kung tatawagin po tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o mangisda tayo doon. Sila ang nanghihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. It leaves us really doubting where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Sobrang dami na ngang fake news ngayon ng China. Pati yung sinasabi nilang pagmamayari daw nila yung Palawan, kalat na sa social media. Pero pinabulaanan yan ng pinaka-professional na historian sa buong Pilipinas. Sobrang ka-fake newsan na raw yan. Nakakatakot lang daw ang China dahil napakadami ng pinagkakalat na hindi totoong kwento. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. And that, I think that is false. 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan, no? Yung 9-dash line na tinatawag natin. So, the problem was, this is deeply embedded. This distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since from the 1940s. So, ang hirap niyang, para sa kanila, di ba sabi nga ni Goebbels, di ba? A repeated lie becomes the truth. Since the 1940s, yan ang sinasabi sa Chinese people, na-embed na yun. Kaya ang hirap for them talaga, totoo talaga to. Nakakaawa lang ang China. Pinapalabas sa mundo na duwag tayo at hindi natin sila lalabanan. Sa Typhoon missile nga, hindi kayo magkanda o gaga Kayo, ano masasabi nyo sa panibagong fake news na naman ng Chinese Foreign Ministry? I-komento sa baba ang inyong salobin.